priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts, mercy, compassion, justice and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice and peace. We stand before
Itong sa akin, no? Di ba? Okay. Ako yung tagasagot. Sa panimula, tapos sa sinasambat. Okay na, Father. Ang daan ng krus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O lubhang mawaing Jesus na may puso at espiritong nagsisisi, ako yumuyukong may pakumbaba sa iyong banal na kamahalan. Sinasamba kita bilang kataas-taasang Diyos at puno. Sumasampalataya ako sa iyo, nananalig ako sa iyo, at iniibig kitang higit sa lahat. Nagsusumamo akong buong pusong ipagpaumanhin ang aking mga pagkakasala sa iyo, o aking kataas-taasan at tanging Diyos. Nangangako akong magbabagong buhay, kahit ako'y di karapat-dapat na mapagkalooban ng awa. Ang sulyap sa iyong banal na krus na iyong kinamatayan ay nagbibigay inspirasyon sa akin ng may pananalig at kasiyahan. Nangangako akong magninilay sa iyong pagpakasakit at gunitain ang mga istasyon ng iyong pagpapakasakit, kasama ng iyong nagdadalamhating ina at ng aking anghel na tagatanod, na may layuning ipangalat ang iyong dangal at iligtas ang aking kaluluwa. Ninanais kong makamtan ang lahat ng mga indulhensyang ipinagkakaloob ng devosyong ito para sa akin at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. O mawaing tagapagligtas na nagwika, kung ako'y itataas mula sa lupa, ilalapit ko sila sa aking sarili. Ilapit mo ang aking puso at pag-ibig sa iyo, na magampanan ko ang devosyong ito ng ganap at na ako'y mabuhay at pumanaw kasama mo. Amen. Unang istasyon, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Gusto ni Pilato na pakawalan si Jesus, kaya muli siyang nagsalita sa kanila, pero nagpatuloy sila sa pagsigaw, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Ikatlong beses niyang sinabi sa kanila,
Anong masama ang ginawa niya? Wala akong nakitang dahilan para ipapatay siya. Kaya ipahahagupit ko siya at pakawalan. Pero patuloy silang sumigaw ng malakas at hininging ipako siya sa krus. At lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Kaya ipinasya ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi. Pagninilay. Si Jesus, walang sala, na kailanman di magkakasala, ay nahatulan ng kamatayan, at bukod dooy ang pinaka nakahihiyang kamatayan sa krus. Upang maging tapat na kaibigan ni Cesar, siya'y ibinigay sa kamay ng kanyang mga kaaway. Isang katakot-takot na krimen, ang hatulan ng kamatayan ang walang sala at lapastanganin ang Panginoon para lang di mayamot ang iba. Panalangin. O walang salang Jesus, sa aking pagkakasala, ako'y karapat-dapat ng walang hanggang kamatayan. Subalit maluwag mong tinanggap ang hatol ng kamatayan, nang sa gayoy ako'y mabuhay. Para kanino pa ako dapat mabuhay, kundi para sa iyo, Panginoon ko. Kung kalulugdan ko ang aking kapwa, ako'y di karapat-dapat maging alagad mo. Nais kong di kalugdan ang aking kapwa at ang sanlibutan, upang kayo'y aking ikalugod, O Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalawang estasyon, ang pagpasa ni Jesus ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya pasan ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin, Dako na Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Pagninilay. Nang ang ating banal na tagapagligtas ay nagpasa ng krus, bukas loob niyang idinipa ang kanyang mga sugatang bisig. Buong pusong niyakap ito, magiliw na hinagkan at idinapat sa kanyang mga may pasang balikat at bukal sa loob niyang pinasan ito. Panalangin. O kamahalang krus, niyayakap ko't hinahagkan, malugod ko itong tinatanggap mula sa iyong mga kamay, O Diyos ko. Naway maging kaluwalhatian mo ito sa aking buhay, na mailigtas mula sa krus ng aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan nito, naway ang mundo'y maipako sa akin at ako sa mundo, nang ako'y maging iyo magpakailanman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikatlong istasyon, si Jesus ay nadapa sa unang pagkakataon. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awan niya akong hinampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman. Laging nasa binggit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pagninilay, nanghina ang ating mahal na tagapagligtas sa bigat ng pasan na krus. At dahil dito, siya'y bumagsak at nadapa. Ang ating mga kasalanan at pagkukulang ang siyang pabigat na nagpasakit sa Kanya. Ang krus ay sadyang magaan at kalugod-lugod para sa Kanya. Subalit ang ating mga kasalanan ay di kaaya-aya. Panalangin. O Jesus ko, pinasan mo ang aking mga pasanin at ang bigat ng aking mga kasalanan. Di ko rin ba kayang nanaising isanib sa iyo ang aking mga pasanin at paghihirap at tanggapin ng malugod ang iyong mga kautusan. Ang iyong pamatok ay kalugod-lugod at ang pasanin ay magaan. Tinatanggap ko po ito ng bukas loob. Papasanin ko ang aking krus at susunod sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikaapat na istasyon, nasalubong na Jesus ang kanyang inang nagdadalamhati. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa igapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Pagninilay, sadyang napakasakit at napakalungkot nito para kay Maria, ang namimighating ina na makita ang kanyang mahal na anak, pasan ang mabigat na krus. Anong sakit ang nadama ng kanyang puso?
Papaanong di nanaisin ni Maria na mamatay sa halip na si Jesus o di kaya'y kasama niya? Ating hingin ang tulong ng mahal na ina na tayo'y saklolohan sa oras ng ating kamatayan. Panalangin. O Diyos, O Maria, ako ang dahilan ng malaki at iba't ibang sakit na naglagos sa inyong mga mapagmahal na puso. Naway ang aking puso'y makadama at makaranas ng kahit kaunti ng inyong paghihirap. O Ina ng Hapis, makabahagi nawa ako sa mga pasakit ninyo at ng iyong anak, at naway maranasan ko ang pasakit na nagbigay hirap sa inyo. Kasihan nawa ninyo ako ng tulong sa oras ng aking kamatayan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalimang istasyon, ang pagtulong ni Simon Sireneo sa pagpasa ng krus ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. pinilit nila isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, napasanin ang krus ni Jesus. Galing ito sa bukid ng masalubong nila. Siya ang ama ni Alejandro at Rufo. Dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na bungo ang ibig sabihin. Pagninilay, naatasang tulungan ni Simon ng Sirene na pasanin ang krus ni Jesus at ito'y malugod niyang tinanggap. Kung paanong maluwag sa kaloobang pinahintulutan niyang pasanin ang krus, siya'y tumatawag, subalit hindi mo siya dinirinig. Siya'y nagaanyaya, subalit ika'y tumaranggi. Anong kahiyan na pasanin ang krus na nag-aatubili? Panalangin. O Jesus, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa iyo. Ako'y nakikiisa sa iyo sa daan ng iyong krus. Ako'y magiging katulong mong sumusunod sa madugo mong yapak upang makamit ko ang buhay na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Isus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ika-anim na istasyon, pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan.
Ibinigay ko ang aking likod sa mga humahampas sa akin, ang aking mga pisngi sa umahatak sa aking balbas. Hindi ko iniiwas ang aking mukha sa lura at pagdurusta. Hindi ako nawala ng pag-asa, sapagkat si Yahweh Panginoon ang tumutulong sa akin. Iniharap kong parang bato ang aking mukha, pagkat alam kong hindi ako mapapahiya. Pagninilay, bunsod ng debosyon at pagkahabag ni Veronica, pinunasan niya ang dugoang mukha ni Jesus. Ikinintal ni Jesus ang kanyang mukha, isang malaking gantimpala sa isang payak na paglilingkod. Anong may tutumbas mo sa mga masaganang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng tagapagligtas? Panalangin. Mahabaging Jesus, anong maitutumbas ko sa mga biyayang ipinakaloob mo sa akin? Inilalaan ko ng buo ang aking sarili sa paglilingkod sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso. Ikintal mo nawa sa aking puso ang iyong mukha na hindi na muling mabubura ng kasalanan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikapitong istasyon, si Jesus ay nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Nang siya ay lipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nananalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Pagninilay, dahil sa matinding bigat ng krus, si Jesus ay muling bumagsak sa lupa, subalit hindi man lamang siya hinayaang makapagpahinga ng kahit sandali. Sa halip, siya'y lalong ipinagtulakan at hinagupit upang may pagpatuloy ang kanyang pagpapasan. Ang ating paulit-ulit na pagkakasala ang siyang nagpapakong muli kay Jesus. Ang pagkakasaksi nito, patuloy pa kaya akong magpapakasala? Panalangin. O Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin. Ihandog mo sa akin ang iyong matulunging kamay at tulungan ako upang hindi na muling magkasala. Magmula ngayon, pagsusumikapan ko ng magbago. Hindi na muli akong magkakasala pa. Ikaw na nagpapalakas ng mga mahihina sa pamamagitan ng iyong biyaya, na kung wala ito, wala akong magagawa. Palakasin mo ako ng aking magampanan ang aking pagbabagong buhay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikawalong istasyon, si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Napakaraming tao ang sumunod sa Kanya, kasama mga babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa Kanya. Lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano pa kaya ang gagawin sa tuyo? Pagninilay, dala ng habag, tumangis ang mga tapat na kababaihan dahil sa papakasakit ng manunubos. Subalit winika niya sa kanila, Huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak, kayo umiyak. Walang ibang tanging pagtangis na kapagdudulot ng kasiyahan sa ating Panginoon, kundi ang luha ng tinangis para sa pagsisisi sa mga kasalanan. Panalangin. O Jesus, sino pa kaya ang makapagbibigay ng luha sa aking mga mata? Ng araw at gabi, ako'y umiyak para sa aking mga kasalanan. Hinihiling ko na sa pamamagitan ng iyong mapait at madugong luha, na mapakilos mo ang aking puso sa tulong ng iyong biyaya, na sa aking mga mata tumulo ang mga luha ng pagsisisi sa aking mga kasalanan at sa iyong mga pagpapakasakit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay nadapa sa ikatlong pagkakataon. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, na hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Pagninilay, pagod na dumating sa paanan ng Kalbaryo, si Jesus ay bumagsak muli sa lupa sa ikatlong pagkakataon. Kailanman ay hindi nabawasan ang kanyang pagmamahal sa atin. Isang katakot-takot na pahirap
napasanin ng ating mga kasalanan na siyang dahilan kung bakit siya nadarapat bumaragsak. Kung hindi niya pinasan ito para sa atin, tayo'y matagal na rin nahulog sa impyerno. Panalangin. Maawaing Jesus, nagpapasalamat akong walang tigil dahil hindi mo ipinahintulot na magpatuloy ako sa pagkakasala at magkasala na maghulog sa akin sa impyerno. Pukawin mo sa aking damdamin na ako'y magbago. Naway di na ako muling mahulog pa, subalit ako'y iyong pagkalooban ng iyong biyaya na maging matiyaga sa pagpapakasakit hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikasampung istasyon, si Jesus ay hinubdan ng kanyang damit. Sinasamba ka namin at pinupuri o Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Tuyong gaya ng palayok ang aking lalamunan, dila ko'y nakadikit sa aking ngalangala. Sa alabok ng kamatayan, ako nalugmok. Pinalibutan ako ng mga aso, pinaligiran ng pangkat ng masasama. Tinusok nila ang aking mga kamay at paa, bilang ko lahat ang aking mga buto. Tinitigan nila ako't minamata. Pagninilay. Nang dumating ang ating tagapagligtas sa Kalbaryo, siya'y marahas na hinubdan ng damit. Anong sakit niyon sapagkat kanilang nagalaw ang mga sugat at pasa ng kanyang katawan, pati na ang balat ng ilang bahagi ng katawan na unti-unting natatanggal. Lahat ng sugat ng Panginoon ay nanariwa. Siya'y nahubdan ng kanyang mga damit upang mamatay ng walang pag-aari. Anong kasiyahan ng aking matatamo kung ako'y mamatay na isinasantabi ang aking makamundo at makasalanang sariling pagnanasa. Panalangin. Hikayatin mo ako, Panginoong Hesus, na iwan na ang aking pagkakasala at ako'y iyong baguhin ayon sa inyong kalooban at isip. Di ko ipagkakait ang aking sarili, gaano man ito kasakit para sa akin. Ninanais kong mamatay nang ako'y mabuhay para sa iyo magpakailan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin.
Ikalabing isang istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. dumating sila sa lugar na tinatawag na Kalbaryo at doon nila siya ipinako sa krus kasama ang mga kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nilalaman ang kanilang ginagawa. At pinaghati-hatian sa sugal ang kanyang mga damit. Pagninilay, si Jesus na nahubdan ng kanyang mga damit ay marahas na iniga sa krus at dito'y ipinako ang kanyang mga kamay at paa. Sa kabila ng napakasakit na dinanas niya, nanatili siyang tahimik sapagkat ito'y kinalulugdan ng kanyang ama. Siya'y matyagang nagpakasakit sapagkat ito'y para sa akin. Papaano ko pinapasa ng aking mga paghihirap at problema? Mareklamo at walang pasensya ba? Panalangin. O Jesus, Kordero ng Diyos, habang buhay ko nang itinatakwil ang kawalan ko ng pasensya, panatilihin mo nawang maging masigasig kong pasanin ang aking mga suliranin sa buhay. Naway wag mong ipagkait ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Iniaalay ko ang aking kahihinatnan na maganap nawa sa aking buhay ang iyong kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Isus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabindalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Kristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Pagkaraan nito, alam ni Jesus na ngayon natupad na ang lahat. Ngunit kailangang maganap ang kasulatan at sinabi niya, Nauuhaw ako. May sisidlan doon na puno ng maasim na alak, kaya ikinabit nila sa isopo ang isang esponghang ibinabad sa alak at idinikit sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, natupad na. At pagkayuko ng uloy, ibinigay ang kanyang espiritu. Pagninilay, narito si Jesus na nakapako. Narito ang kanyang mga sugat na tinanggap alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang buong anyo ay tanda ng kanyang pagmamahal. Nakayuko ang kanyang ulong nais kang hagkan. Nakadipa ang mga kamay na nais kang yakapin. Bukas ang kanyang puso at nais kanyang patuloyin. O napakasaganang pagmamahal ni Jesus, ang anak ng Diyos na namatay sa krus upang ang tao'y mabuhay at nang may adya sa walang hanggang kamatayan. Panalangin. O mapagmahal na Jesus, nais kong mamatay na para lamang sa iyo. Sisikapin kong mamatay sa aking mga makamundong pag-iisip. Paano ko tatamasain
ang mundo at ang kanyang mga kasamaan, kung nakikita kitang nakapako sa krus na puno ng sugat. Tatanggapin mo nawa ako, Jesus, sa iyong sugatang puso. Ako'y iyong-iyo, nais kong mabuhay at mamatay ng para sa iyo lamang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabing-tatlong istasyon, si Jesus ay binaba sa krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Kaya pumaroon ang mga sundalo, pinali nila ang binti ng una at ng isa pang kasama niyang ipinako sa krus. Ngunit paglapit nila kay Jesus, nakita nila na patay siya, kaya hindi nila binali ang kanya mga binti. Gayon may sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at biglang may umagos na dugo at tubig. Pagninilay. Si Jesus ay di bumaba mula sa krus, subalit nanatili roon hanggang siya'y namatay. At nang siya'y ibinaba mula sa kanyang pagkakapako, ay nanatili siya sa kanlungan ng kanyang mahal na ina. Maging matatag nawa tayo sa mga planong pagbabagong buhay at huwag mapalayo sa krus. Ang sinumang magtitiis hanggang sa huli maliligtas. Alalahanin ninyo ang kalinisan ng puso ng sinumang tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa banal na sakramento sa altar. Panalangin. O Panginoong Hesus, ang walang buhay at sugatan mong katawan ay nahimlay sa kanlungan ng iyong birheng ina. Inaanyayahan ko kayong manahan sa aking puso, kahit ito'y puno ng mga kasalanan. Palitan mo ang aking puso nang ikaw ay aking matanggap ng karapat-dapat sa banal na pakikinabang at nang ikaw ay manatili sa akin at ako sa inyo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Ikalabing-apat na istasyon, si Jesus ay dinala sa kanyang libingan. Sinasamba ka namin at pinupuri ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan
At dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang lo'y araw ng paghahanda ng mga Hudyo. At dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Pagninilay. Ang katawan ni Jesus ay inilibing sa puntod ng isang dayuhan. Ang sino pang nasa sansinukob ay siya pang walang mapaghigaan ng kanyang ulo, walang sariling puntod na paglagakan, sapagkat siya'y hindi mula sa mundong ito. Kayong napamahal sa mundo, kamuhian ninyo ito nang hindi kayo maglaho kasama nito. Panalangin. O Jesus, ako'y iyong ibinukod mula sa kamunduhan. Ano pa ang maaari kong hingin? Nilikha mo ako para sa buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang maaari kong gawin sa mundo? Lumayo ka sa aking mapanlinlang na mundo, kasama ng iyong mga karangyaan, sapagkat susundan ko ang daan ng krus na tinahak ng aking tagapagligtas patungo sa kalangitan, na aking tahanan, dooy mamamalagi magpakailanman. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Hesus na napako sa krus, maawa ka sa amin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, mawaing Ama, na nagkaloob sa sangkatauhan ng pinakamamahal mong anak bilang huwaran ng pagpapakumbaba, pagtalima at pagtitiis o pamanguna sa amin sa daan ng buhay pasa ng krus. Magiliw mong ipagkaloob na kami mapuno ng kanyang walang hanggang pagmamahal, na mapasa namin ang pamatok ng kanyang mabuting balita, kasama ng pagpapakasakit sa krus at sumunod sa kanya bilang tunay na mga alagad, upang isang araw kami muling mabuhay kasama niya na malugod naming maririnig. Magtuloy kayong pinapadala ng aking Ama at ariin ninyo ang aking kaharian na ihanda para sa inyo mula panunguna. Ikaw na naghahari kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, at umaasang kami makakasama ninyo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng poong may kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.